Pag-ung adlaw, bag-o og labas sa mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas sa mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan o ubang suok sa kataliban. Ang timok puwersa sa News na Public Affairs Department mo ipaspas na buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Panguna o paminawa ang Pamukaw Balita! Gabriel Bunhok sa Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dores. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dores. Gabriel Bunhok sa Dores. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Mga kapuso maing buntag ganatong tanan. Welcome dinhi sa tong pagpanaguban Pamukaw Balita. Adlaw karon nga Martes mga higala. It's size no? Sa buwan sa Enero tuig 2026. Kumusta ang tanan na mas kapiskay gamaya inyong mga panglawas karong mga panahuna samtang nagpamati sa istasyon DYSS Super Radio Cebu. Ingon man sa 99.5 RT Forever. Sa gihapon kininyong ubos nga lagad sa kanginan. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dores. Bangon 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 bangon. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita. Bangon na mga kapuso. Atong mga kaigsuon ng mga nanay, mga tatay. Alas sige na, bangon na mo. Pilaan ang inyong mga banig, mga higalag, mga habol. Super Radio. Atong mga lolo o lola, maing buntag kaninyo nga kamo gihapon ang nagbantay sa mga bata. Kay nagpakitabang ang ilahang mga anak, mga higalas pagbuhi sila mga bata. No? Sa atong mga taxi drivers, mga TNVS drivers, mga higala, maing buntag kaniyong tanan, mga PUV, PUJ drivers, ug sa tanang mga driver, mga gapuso nga naka-tune in sa DYSS Super Radio ug sa Barangay RT, mga gapuso, good morning kaniyong tanan. Hinay-hinay lang sa inyong pagmaneho, mga kaigsuonan. Kini mga pangitabo rabas mga higalas kadalanan perting dali ara ini. Sa imong pagpamilok sa mata super dondon to ana ni sakana na imong sakyanan ngadto sa gutter. Sa usa ka pamilok pwede gyud kaayong yaob imong gisakyan. Og ikaw makatagpilaw mga kaigsuonan, unya kusog-kusog pod ang imong dagan mga higala. Ay pastilan. Ato lang sa kuan, atong mga holiday season, Pasko, New Year, mga kapuso, perti mang daghanang disgrasya adto. Nagyud gani na kutluan sa kinabuhi adto. Labi nang nagmanehos mga motorsiklo. Arang-arang na lang tong mga sakyanan kay may patong ra ang ilahang mga sakyanan ngadto sa mga gutter o center island. Pero ang ilang lawas mga higala kompleto pang nauli sa ilaha. Naiuban nga nagdahinihog motorsiklo na kainom. Sa dihang ni bangga ngadto sa mga poste o guban pang iyang gibanggaan, patay kay nabuak ang ulo mga higala. Manang hinay-hinay gyud tas pagmaneho. Siguroon sa nato mga kaigsuonan, kita kondisyon sa atong pagmaneho mga kapuso, di kay magpaturagas ng punta. Alas 5:04 na mga kapuso. Hoy, pamangon na mo, oy! Pamukaw balita lang kinigihapon mga higala.
Unsay mga dagkong balita dinis ato mga kaigsuonan. Si Kapitan mga kapuso, oy nasakpan. Sakspan si Kap mga higala nga nagmaneho siyang motorsiklo mga kaigsuonan nga way helmet. Riding without a helmet. Barangay Captain apologizes cites emergency. Ang barangay kapitan sa Basak, Mandawi City nangayo kinigdispinsa ngadtos publiko mga higala. Human sa mikabayo siyang motorsiklo nga wa pa gani kumpleto o wa gani nakasulob og helmet. Nga mao'y nakahatag og atensyon sa ubang mga motorista mga higala nga nakasunod kaniya mga kaigsuonan. Di ta ni masakpan sa kapitan kung wa ni siya magsulob og sinina nga naay barangay kapitan. Di ba don? Dili ta ka masakpan Kap o wa ka magsulob og sinina nga naay tatak barangay captain. Kung sao man pod nga mao man sad iyang gisulob ang ilang uniforme. Dinahibaw ano nga kapitan ni siya. Ore gidangat iniron kapitan. Si Felipe Ipingjano addressed the issue in a Facebook live statement after a video of the incident circulated on social media. The footage showed a motorcyclist without a helmet in Barangay Basak, later identified by netizens as si Jano mga higala. In his statement, Jano said the incident happened during an emergency at his residence. Ako nangayo og pasaylo sa public kay tungod sa wala pag-wear sa helmet, tungod sa panghitabo nga emergency kaayo kay hapit gyud masunog ang akong panimalay. O ba? Luoy po din taon mga higala. May gani kay wa na gyud madayunan kapitan, no? Now, he admitted that his action violated traffic rules and said he is ready to face any consequences. Kung unsa man gali ang nakakalapasan nga akong nahimo sa traffic law, andam kong muatubang og ako isip usa ka amahan sa barangay, ako nangayo og pasaylo. Mao ni siya'y kapitan, muangkon mga higalag unsay iyang kasaypanan. Pero klaruha sa ni, tinuod yun nga emergency yun ning iyang giulian. Basin niyang palusot lang po ning iyahap. The barangay captain denied that the act was intentional or meant to attract attention. Wala ko ni higihimo para lang nga mag-viral o magpasikas kung katungdanan. Pasikas ninyong kagaran. Biya lalim nga ma-viral kang daghan kang basher mga higal. Ug imuhan ning basahon ning ilahang mga komento, sakit pod bias dughan. Usahay ning uban mga higala paturagas ng pug type silang baba. Mao na siya gitawag og type sa ilang baba. Kay dili man sila kalitok silang baba, ilang gitype ang ilang baba. Ba don? Nasa ilang comment section mga higala nga grabe sad kayong mubas mga kaigsuonan. Sige lang, salamat kay kapitan nga mipasabot ka na mo sa publiko mga higala nga mao nay nahitabo. Nilaging usahay adunay mga emerhensiyas balay mga higala. Isan kakatagan ug unsa imuhang mahimo. So katong iyaha mura to sag naigpot mga kaigsuonan laliman ka nga hapit masunog ang ilang panimay mga kaigsuonan. Tao rasad biya ng tawhana, di ba? Sige lang, kung pananglit o aduna man gani siya'y kasaypanan, o angay gani yun siyang silutan sa lagdas balaod sa trapiko mga higala, isyuhin ninyo citation or baka tiop. Kung maog yun ay gusto ninyo. No? Alas 5:09 na mga kapuso dari Zatong Tulumanon. Super Radio. EV electric vehicle taxi operator ni Dipinsa defense expansion plans in Cebu, saying they want to address deficits in public transportation here. The Vietnamese-backed operator of electric vehicle taxis spoke for the first time about their plans dinhi sa Metro Cebu mga higala. The Cebu Provincial Government conducted a public consultations on the plans of green and smart mobility. O ilang gitawag og GSM. GSM's ilaha mudagan ang atoa makahubog. Diba dun?
GSMs ilaha mudagan. Ihatod kas inyuha og asa ka paingon mga higala. Pero dinis ato maghisgot tag GSM mahubog ka. Parisan na nimo og orange flavor. Pwede pod og dalandan. O baka ha, pumilo mga higala. Hubog na tana. Alas 5:10 na mga kapuso. To recall, ang GSM wants to deploy over 600 units of EV taxis in the metro, a move that has sparked discussions and debates. Si Governor Pamela Baricuatro and the national government officials attended sa Monday's meeting. So did representatives of GSM and owners of several Cebu-based taxi operators such as Richilda, Ken, and Yo. Ang mitambong mga igala. Ikisi-kisi ning mga operator dres taxi mga kaigsuonan sa dihang ilang nadunggan nga kadto ding naabot nga mga GSM, kadto ding naabot nga mga electric vehicles nga giparada ngadto sa may SRP. Oy, mukumpetensya naman din nila. Ang executives from GSM addressed some of the concerns raised over their entry in Cebu. They assured the audience that they have no intention to compete with local taxi operators. Mao ni siya'y nakakuan sa Pilipinas mga higala, mao'y nakalahi sa Pilipinas sa ubang nasod nga mag-una ang ilahang mga kanang mga taxi. Mag-una mga kapuso ang ilahang mga papilis kaysa public consultation. Diba? Kay kining GSM mga higala, dito ni sila nagpaabugar sa ahinsas gobyernos kauluhan mga kapuso. Kunya ang ilahang implementasyon sa ilang operasyon dinhi sa sugbo mga higala. Mismong ang LTFRB gipangutana mga higala og nasayod ba sila labot ining mga electric vehicles nga mudagan unta niadtong buwan sa Disyembre. Wa mahibawg, wa masayod mga kapuso. Kay didto ni sila kuha og mga permiso sa nasudnon nga opisina mga kapuso. Unya gibypass lang pud ang taga LTFRB sa maong opisina mga higal. Unang magkaingong punta mga kapuso, how much? Pila yun kaha, no? Anong gibypass man lang ninyo ang mga taga-gobyerno diri Sugbo nga maoy mo sa gubang kung unsa man gani ang magproblema blabot ining mga electric vehicles nga inyong padaganon din ni Sugbo. Wa mo malipong sa ning klases, mga tao, mga igal. Nag-una ang, o tawag ining, kanini ang gruyon sa kabayo doon, kartilya? Asa? Tartanilya. Mano siya giingon nga, nag-una ang tartanilya kaysa sa kabayo. Mauni ang ilahang proseso, mga higala. Naawahi ang public consultation, naawahi ang ilang pagkonsulta ngadtos publiko kaysa sa ilahang implementasyon mga kaigsuonan. Ya, pwede ka ni? Ha? Mahimo kay mitingog namang mga tao din ni Sugbo. Mga operator, ang mga opisyal, ang mga operator nagpalaban ngadto sa mga opisyal diri sa Pilipinas pa sa Sugbo. Nya karon kay sao man ni, ha? Inahanglan mong punig pagtugot mga higala nga nis mga nakalingkod nga mga opisyal. Nang ilahan lang gi awahi ang ilang kabayo. Unta mao'y mag-una ang kabayo kaysa ka tartanilya. Tartanilya naman hinuoy nag-una. Rigidangat ani ron. Alas 5:14 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. DI Mobile Command gamiton sa PRO7 sa mga dagkong kalihukan sa Central Visayas. Tumuning bag-o nga perting dakuha doon. Pwedeng kasudlan sa atong mga kapulisan o ilahang pangmonitoron unsay kalihukan dito sa gawas nga bahin mga kapuso. Ato sa ning makitaan nga tos mga salidas ka laing nasod doon.
mao ni sila iplastada ang mga higala nga adunay mga negosasyon ining mga hostage sa crisis, no? Okay. Ato ning paminaw ng kumplitong detalyes balita pinagi sa tong kauban Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Yes, Super Decime, paso! Labing unang ang Police Office 7 mogamit isang state-of-the-art command vehicle diin mamonitor nila ang tanang sa sinulog. Gipakita ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang command vehicle sa mga tigbalita kagahapon. Makita at sa command vehicle ang drone shots sa kapulisan o mamonitor sa nila ang body-worn cameras, alternative recording devices ug ang tanang communication equipment nga gikinahanglan 24/7 ang maong operasyon o dadon kini sa bisan asa kung asa dito ang kalihukan o pwede sa dimutuyok nga makita ang real-time monitoring o gawas niini nasay kaning gawas kini sa mga fixed command centers o matud ni Maranan nga dugang kini ang capabilities sa PRO7. Ang mga personnel gikan sa Regional and Electronic Unit sa PRO7 ang mutaw sa command vehicle. Gawa sa sinulog, ang maong command vehicle gamiton usab sa umaabot nga ASEAN 2026 diin dadon kini dito sa probinsya sa Bohol. Kinis Decime Padilla sa Jumay Super Radio DYWS. Totoo. Sugato ng imong kamuntagon sa komprehensibong mga balita. Dores Pamukaw Balita. Gabriel Budhok sa Dores. Daghang salamat, Super Decime Padilla sa imong report. Good morning, Anthony Armando Alboro, mga kaigsuunan. Ni Boboy Sotiro, ni Lyndon Gabuya, Sir Michael Sigi Canada diya sa California, USA. Nila ni Annalyn Saldivar, mga kapuso, ni Julius Eco, Virginia Pugoy. Ansoy Comidoy sa Corilla, Bohol, mga kaigsuunan, Maing Buntag. Romulo Honorides, mga kapuso. Gemma Siboco. Eduardo Generalao sa Tabyunan, San Fernando, Cebu. Aritas laing balita, ang Kapitan Basak Mandawi nga nakuhaan og hulagway nga wala magsulob og helmet, nangayo kinig pasaylo. Inyo bang pasayloon? Ang detalye sa balita, pinaagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Nangayo og pasaylo ang kapitan sa Barangay Basak sa siyudad sa Mandawi human nga nakuhaan siya og hulagway nga wala magsulob og helmet samtang nagbaniho og motorsiklo kaghapon. Makita sa nag-viral nga post nga usa ka wa pa mailhing nga lalaki nga nagamotorsiklo sa North Road Barangay Basak apan wala gisulob nga helmet ug adunay sipra ang likod sa iyang t-shirt nga barangay kapitan o ingon man gibutangan sa iyahang barangay. Naabot kini sa atensyon ni Kapitan Felipe Diano, ang kapitan sa Barangay Basak, base sa sipra sa iyang t-shirt, ang iyahang motorsiklo o ang plate number ni ini nga nabantayan sa nakaila kaniya. Gumikan ini mi pagawas og pamahayag si Kapitan Diano sa iyang social media account nga miangkon sa iyang sala tungod kay matud pa adunay emergency nga iyang giatiman niadtong mga tungura. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Banguna! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio. Gabriel Budhok sa Dores. Daghang salamat, Super Norman Mendoza sa imong report. Alas 5:18 na, Maing Buntag, Roslyn Frascolazan Rama. Eduardo Asombrado, mga kaigsuunan, Maing Buntag. Annalyn Rosales Alindahaw ug sa iyahang bana nga si Joel. Iyahang gipukaw, mga igala. Joel, banguna! Elbon Jones, mga kaigsuunan, Panfila Navarrete, Dibdib Indig. Elmer Inion, Mila Pagatpat, mga higala. Jantan. Marit Orosio Maningo Batulan. Si Cristina Rama, Jonathan Balorio Abapo. Naminaw mi ni Ma'am Rose Abarquez og Merly Felix Viralio.
Thank you, Jo Abapo sa Puok Talisay. John Kirante, good morning. Aljoy Largo, okay. Maricho Abiar Relion. Dias Lingigon Argao mga kapuso og si Raul Minyusa. Alas 5:20 na. Laing mga balita, giingong maldito og bagsik sa San Remigio. Gidakop kay nagpakita kinis iyahang armas mga kapuso. Ang bagsik na himong itoy. Sa dihang gidakop sa mga kapulisan mga iga. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, paso! Gi-inquest sa piskalya o girekomendar nga ikihanayon dito sa Bugo RTC kinigingong bagsik nga Isidro Sinanggute kinsa drakpan kini nga nagdada og armas sa may barangay Argawanon lungsod sa San Remigio nga usa ka 38 na snabnos ang gidani ni nga dunay mga bala ang maong dinakpan girekomendar ni Piskal Alri Umano nga magkapiyansa og 120,000 ka pesos sa iyang kasong kalapasan sa Republic Act number 10591 under section 28. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Suprayo DYWS dapat totoo. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dumules Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Dumules. Daghang salamat Super Lloyd Suarez sa imong report. Si Miraflor Gakang Kugal, good morning nimo diha ma'am. Zamil Sala, good morning. Si Konsehal Buboy Chan dias Barangay San Roque, Dakbayan, Talisay, Cons, Maing Buntag. Lina Pedrera, mga higala, Sinuna Habagat. Lito Tangkawan, Pipito dias Kasili, Mandawi City. Puok Barangay Hall, Jonathan Balorio Abapo, good morning. Joe Pabs, Joe Baps TV, okay. Lina Pedrera na nasa Bunga, Buntok, Southern Leyte. Standby mga kapuso. Si Sir Michael John Paloma. Naminaw po nato mga higala. Standby mga higala sa dugang pa natong mga balita. Uman lamang sa pipilag ka mga pahinom doon tong tak. Super Gabriel Bunhok sa Dumules Pamukaw Balita. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Padayon ta mga kapuso diri sa atong tulumanon. Maing buntag kadtong Jesusimo Morales mga higala. Kauban sa iyang asawa si Elena sayo kayong nagluto para sa mga apo. Naminaw sa Kabulihan, Danau City. Si Nancy Duyugan, good morning. Telma Basalo Kabusas. Ni Adela Lugarta, mga kaigsuunan, good morning. Helen Cañete, Caberte Segundo sa Buenos Aires, Carmen Bohol. Michael John Paloma, mga higala sa Buntok, Southern Leyte. Alas 5:26 na, di ay wanted na dakpan mga kapuso. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Guam Logron. Guam Logronyo sa Super Radio. Yes, Super Guam, pasok! Super Gama, napusasa kini usa ka wanted person gumikan sa kasog direct assault no nga misukol ni ngadto na sa itong mga otoridad. Ang kini maong dinakpan napusasa ni pinasikat usab sa warrant of arrest sa alas 5:25 kaghapon sa hapon dito ni sa may Das Suna, Barangay Don Andres Soriano, dakbayan sa Toledo ang mga sakop sa tracker team sa Toledo City Police Station ang nipahigayon sa maong pag-implementar sa maong warrant of arrest wanted person diya sa ilahag EOR ang maong didakpan nila nga si alias Alfredo Matu Ginas hingkod ang panigon nagapuyo sa gutag lugar bitbit sa kapulisan sa tracker team ang warrant of arrest gigisyo ni Judge Gisaan Carla Balahadia Nunez, presiding judge sa MTCC 7 Judicial Region Toledo City, nga gipitsahan kini og July
11, 2025. Hinoon ang korte mihatag og pagtugot diri ka maog dinakpad ga wanted ga makabutang og piyansa sa iyang kasog direct assault nga mukabat ngadto na sa 18,000 ka pesos. Kini si Guama Logroño sa GMA DYW Super Radio, dapat totoo. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mapukaw kanimo. Dumoles Pamukaw Balita. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dumoles. Daghang salamat, Super Guam Logroño sa imong report. Alas 5:28 na mga higala. Si Dodsky Baritos naminaw pod nato mga higala. Og sa iyang mga estudyante nga wa pa ng mata. Gikan rin sa Tabyunan San Fernando. Pang mata na mo, kanyo maestro nagsiga ng mata. Si Edgar Reyes mga kapuso, shout out ko ni Bay Efren Buta. Dari sa barangay Tungkop Lungsod, Sming Lanilla. Benz Bagyo, good morning. Okay, mga kapuso, standby. Sa dugang pa natong mga balita, mga kapuso, ng ihatod ka na mo. Sa musunod ka tulumanon ang Morning na Cebu. Tangas kadagkuan resistasyon dito sa transmitter site Super Alan Haka, atong sparring partner Super Don Chip Villa Carlos Jr. Temporaryo akong manamilid kaninyo. Ako si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Magpasalamat kaninyo o ako moingon adto na kunoy! Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan sa tulumanon. Dumoles Pamukaw Balita. Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu. Morning na Cebu. Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu. Og ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga ubos galagas kangina. Kini Super Yui Lines. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. O karon na niya mga headlines sa mga balita karong buntaga sa balitang lokal. Cebu City Police Office aduna nay mga suspect sa pagpusil patay sa konsehal sa Barangay Sawang Calero, Cebu City. Morning na Cebu. Cebu City Government planong istriktuhon ang papatuman sa waste segregation policy sa syudad. Morning na Cebu. Cebu City Mayor Nestor Archival ni pahinumdum sa mga vendors nga nagplanong maninda karong sinulog nga kinahanglang magparehistro. Morning na Cebu. O sa kauluhan, 6.7 trillion pesos nga 2026 national budget gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Morning na Cebu. Department of Health ipatuman na ang zero balance billing sa mga pinili nga LGU hospitals human sa usa ka bilyon ka pesos nga alokasyon. Morning na Cebu. Maukadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu. At ang mga kapuso ang kumpletong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio Local News. Alas 5:39 na o karon mga detalye sa balitang lokal. Aduna nay mga suspect ang Cebu City Police Office sa pagpusil patay sa konsehal sa Barangay Sawang Calero, Cebu City niadtong Sabado sa hapon, Enero 3, 2026.
Nagkanayon si Police Colonel George Ilanan, OIC City Director sa Cebu City Police Office, nga ang nahitabo sa barangay konsehal kay konektado sa nitabong shooting incident niadtong buwan sa Disyembre nga sa maong barangay Raosab nahitabo. Sigon pa ni Colonel Ilanan nga nailhanan nila ang mga suspitsado og subject na kini sa manhunt operation. Wala mulugak ang ilahang pagpangita sa mga suspitsado. Kinisubay na sab sa kamanduan ni Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Wala una gibutyag sa kapulisan ang ngalan sa mga suspitsado, sanglit padayon ang ilahang hot pursuit operation. Dili mo menos sa duha ang suspitsado sa naghimo sa krimen. Morning na Cebu! Plano ng istriktohon sa syudad sa Sugbo ang pagpatuman sa waste segregation policy sa syudad. Matud ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga karong semana hangtod Enero 15 magsugod ang ilahang information dissemination pinagi sa ilahang mga barangay environmental officer kon BEO. Ang mag house to house ang mga BEO o maghatag mga leaflets para ipasabot sa katawan sa syudad sa Sugbo nga kinahanglan ilain ang mga malata o di malata nga basura usa pa kini kolektahon. Sa Enero 16 magsugod na og issue og mga citation tickets para sa magpataka og labay silang basura nga wa gilain og gisegregate. Hinuon mohatag pa sila og warning sa di pahingpit mo issue og citation. Kada adlaw lahi nga klase sa basura ang kolektahon sa garbage truck ug di kolektahon ang basura nga wa gilain-lain. Matud pa ni Mayor Archival nga sayod siya nga lisod gyud kini patuman pero ipadayon gihapon kini niya hangtod nga magmalampuson ang syudad. Naman ta karon sa 4-5 ang gihimo nato until the 15 would be the information dissemination nga kinahanglan ta manglimpyo, kinahanglan ta mag-segregate o niya by the 16 going to 31 atong gi-impose ang mga ordinansa, but we will be giving citations katong mga tawo nga wala mutuman, but it's still a warning. Now for February 1 until going forward, that is the full implementation already. Ang tipik sa pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Morning na Cebu! Alas 5:42 na, gipahinumduman ni Mayor Nestor Archival ang mga vendors nga nagplanong maninda atol sa kapistahan sa Sinulog nga kinahanglan ang pagparehistro aron tugutan sila nga makapaninda. Kini ang gipaybaw ni Mayor Archival kagahapon isip kabahin sa pagpangandam sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo aron masiguro ang kahapsay, kaluwasan o respeto sa mga relihiyosong aktibidad sa tibuok selebrasyon. Matod pas mayor nga magsugod ang magparehistro sa mga vendors karong adlaw Enero 6 ang registration nga i-facilitate sa designated committee nga gitahasan sa pagdumala sa proseso. Ipasabot sa mayor nga giila sa syudad ang mga partikular nga lugar din gitugutan ang mga vendors nga makabaligya subay sa crowd management ug safety measures atol sa mga kalihukan sa Sinulog. Gihimugatan ni Mayor Archival ang hugot nga pagpatuman sa registration policy labi na sa mga dagkong kalihukan sa Sinulog aron mamintinar ang kahapsay ug mapabilin ang kasagrado sa mga relihiyosong kalihukan. Ipasalig sa Cebu City Government nga ang proseso sa pagparehistro gidisenyo aron maprotektahan ang mga lehitimong vendors ug ang publiko ug aron sa pagpromote sa luwas, organisado ug matinahuron nga selebrasyon sa Sinulog. Morning na Cebu! Gidungog kagapong adlaw ang motion to quash information nga giduso sa mga legal counsel ni Sara Diskaya ug sa siyam pa ka mga akusado sa kasong graft ug malversation of public funds. Subay kini sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Nitambok sa hearing kagahapon sa buntag ang mga legal counsel sa kontraktor nga si Sara Diskaya, sa Chief Finance Officer sa St. Timothy Construction Corporation nga si Maria Roma Angeline Remando ug sa WOW ka mga DPWH officials sa Davao Occidental. Apan ang napo ka mga akusado kinsa gibalhog karon sa Lapu-Lapu City Jail male o female dormitory nitambong sa hearing pinagi sa video conference. Gitugutan usab ang mga sakop sa media nga makatambong sa hearing apan wa motugot ang huwes nga makakuha og video o pictures sa mga sakop sa media sud sa korte samtang gipahigayon ang hearing. Sa habig sa prosekusyon nitambong ang duha ka mga abogado sa Ombudsman Davao Occidental nga sila si Attorney Marie Josephine De Vera ug Attorney Glyza May Padlan. Parehong gipunto sa depensa ug sa prosekusyon nga way jurisdiksyon ang RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City nga dunggon ang maong kaso.
Mato di Attorney Joseph Randy Torregosa, Legal Counsel sa District Engineer Rodrigo Larete, nga di mamahimong ma-apply ang Office of the Clerk of Court o OCA Circular 328-2025 nga nagmando sa pagbalin sa kaso ngadto sa usa ka RTC nga nasakop sa mong judicial region, gawas lang sa rehiyon di nag-opisina ang mga akusado. If the accused official is holding position below salary grade 27, meaning the low-ranking officials, the law that determines jurisdiction is PP 129, which means that depending on the penalty imposable. Either way, whether RTC or MTC, it should be filed in the RTC or MTC of the place where the crime was committed. That's why we're saying it's the RTC of Malita, Davao Occidental, because that's the place where the crime was allegedly committed. Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Joseph Randy Torregosa, Legal Counsel ni District Engineer Rodrigo Larete. Parehong wa magpa-interview sa mga sakop sa media ang mga legal counsel nila ni Sara Diskaya Rimando o sa 7 ka mga DPWH officials sa Davao Occidental ug wa usab niluwat og pamahayag ang mga abogado sa Ombudsman Davao Occidental. Gikan kagahapon sa hapon hangtod sa Enero 12, posibleng mopagawas na og resolusyon si Presiding Judge Nelson Leco sa maong motion to quash information. Kung sa may hukom sa huwes ning maong motion, posible kini makaapekto sa schedule sa arraignment nga gikatakda sa Enero 13. Morning na Cebu! Alas 5:46 na. Ipangandaman sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang umaabot nga Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Tourism Forum kon ATF 2026 pinagi sa pagpahayag o pagpaayo sa mga kadalanan sa syudad. Sa meeting kagahapong adlaw, gihan-ay ni Mayor Tadeo Jonky Owano III kauban ng mga opisyal o personal sa City Engineers Office ug Department of General Services ang mga lakang aron mas mapalambo ang kahayag ug kahapsay sa mga dalan sa syudad isip pagpangandam sa ASEAN Tourism Forum nga ipahigayon sa Sugbo karong Enero 28 ngadto 30 tuig 2026. Lakip sa giplanuhan ang pag-instalar og dugang solar street lights sa UN Avenue, AC Cortez Avenue, DM Cortez Street, Plaridel Street ug Uwano Avenue aron masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa pagbiyahe sa mga delegado o bisita sa ASEAN Tourism Forum ilabi na sa matag gabi. Hugot usab ang koordinasyon sa lokal nga kagamhanan sa Department of Public Works and Highways, DPWH Cebu, 6th District Engineering Office kag gipanguluhan ni Assistant District Engineer Adi Eda Di Guzman aron mapadali ang pagpahayag ug uban pang road improvement work sa syudad. Isiguro sab ni Mayor Junki nga maaspaltuhan ang pipila ka bahin sa UN Avenue aron mas hapsay ang pag-agi sa mga sakyanan sa mga lugar. Dugang paniini gihatagan usab og gibug-aton ni Mayor Junki ang padayon nga pagmintiner sa kalimpyo sa mga kadalanan pinagi sa kooperasyon sa mga barangay ug eco patrol officers. Morning na Cebu! Alas 5:48 na mga kapuso. Super Radio Reports. Adunay bayaw na sikop human ng hagis. Super Guam Lugronyo pasok. Super iuwi di nagbayaw kini iya usab nga bayaw inuman usab ni maoy o naghasi sa ilahag panimalay nagguba ni sa ilahag panimalay mag-alas City pasado kagabi yan sa may sitio sentral barangay Ginsay dakbayan sa Danau aga nadakpan si alias Vincent 42 anyos sa Minyo na nagpuyo usab sa sikutang lugar samtang nareklamo si alias Carlo, 48 anyos, aircon technician, bayaw nini nga maog suspect. O ano sabi ingong why igo rason kagabi kalit laga mi atake kadto na sila hanga panimalay kining iyang bayaw nag bit ni og 2x2 og aduna pay PC nga gidaan ini og gibunal-bunalan ang ilahang purtahan sa ilahang panimalay hangtod naguba aron paglikay sa maog kaguliyang ang kining maog biktima dali nga mihikling siya nga minor de edad nga anak uban siya nga mga sakop sa pamilya aron na malikay sa grabing pagpangisog ni gamaong nga suspek nangatake nga na sila nga panimalay dali sila nga nanawag og mga tanod ingon man kapulisan o napusasan kini gamaong suspek di sa gitanggong karon sa Danau City Police Station samtang giandam pa ang
kasog malicious mischief or posible uban pagkasog at bangon patok ka niini. Ini si Guama Logroño sa GMA, DWW Super Radio. Dapat totoo. Super Radio. DICT anyos nga batang babay hapit malugos sa 53 anyos ngadtos awaaw nga lugar. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Pasok! Gikiha sa Mandawi RTC o gasong pagbinastos or gasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 ang akusado nga si alias Pakto nga matud pa mihimo kini pagbinastos sa usa ka 7 anyos nga biktima di sa may barangay Kutkut lungsod sa Liluan pinagi sa pagpasud sa iyang kamot ngadto sa dughan sa maong nga biktima. Sumapa sa biktima nga di si Kaila o grabe giyahang kabalakag ini maong gibinuhatan ni alias Pakto diya sa ilahang lugar. Si Fiscal Raymond Alier mirekomendar og 200,000 ka pesos nga piyansa alang ining maong alias Pakto. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS. Dapat totoo. Super Radio. South Bus Terminal isirado ato sa Sinulog. Super John Kimbote, pasok! Temporaryo nga isira sa publiko ang Cebu South Bus Terminal atol sa adlaw sa Sinulog sa Enero 18 para sa katuyuan nga maminusan ang traffic tungod sa dako nga selebrasyon sa Sinulog 2026. Matud pa ni Consul Dave Tumulak nga na-approve na ni Cebu Governor Pamela Parecuatro sa ilahang hangyo nga isirado ang South Bus Terminal. Matud pang Consul Tumulak nga ang mga bus paingon sa syudad gikan sa habagatan diya sila mohunong sa Plaza Independencia samtang ang mga naa sa North Bus ari sa paagion sa SRP. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS. Dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:56 na og garon sa mga detalye sa balita sa kauluhan. Ipirmahan na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang General Appropriations Act kun gaa sa tuig 2026 nga adunay kantidad nga 6.793 trillion pesos ang pinakadako nga national budget sa kasaysayan sa Pilipinas. Gihimo ang seremonya sa pagpirma sa Malacañang kagahapong adlaw. Matod pa sa presidente, nakahanay ang budget sa medium o long-term development plans sa administrasyon og nakatutok sa paggahin og puhunan sa katawhang Pilipino. Nakong bahin sa pondo gigahin sa edukasyon, panglawas, seguridad sa pagkaon, social protection og paghimo og trabaho. Matod pa sa palasyo nga ang budget magsilbi nga pundasyon sa mas inklusibo nga paglambo og magpalig-on sa ekonomiya tubangan sa mga hagit sa kalibutan. Ipahinumduman sa presidente nga ang pagpasar sa budget kay sinugdanan pa lang sa mas lisod nga bulahaton ang saktong pagpatuman og pagsiguro sa accountability. Sa mga unang adlaw sa tuig, temporaryong nigamit og reenacted budget ang gobyerno samtang naghuwat sa pirma sa presidente. Morning na Cebu. I-anunsyo sa Department of Health kung DOH nga ipatuman na ang zero balance billing policy sa mga piniling ang mga ospital sa lokal nga kagamhanan. Kini yung magpadayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ang 1 billion pesos nga budget gikan sa ahensya kay igahin alang sa maong programa. Matod sa DOH, gipasalig sa presidente nga ang 1 billion pesos nga pondo gikan sa DOH gamiton aron suportahan ang mga dakong ospital sa LGU. Kinumduman nga ang zero balance billing policy gipatuman niadtong Mayo 18 sa miaging tuig apan kaniadto kay limitado lang kini sa mga pasyente sa basic o ward accommodation sa 87 ka mga DOH operated hospitals. Gipasabot ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga diigo ang 1 billion pesos sa location aron makover ang tanang LGU hospitals busa kinahanglan pilion kung unsa nga mga pasilidad ang makabenepisyo. Matod niini nga adunay 17 ka level 3 LGU owned hospitals ang nasod di na maong mga hospital adunay serbisyo sama sa intensive care unit kun ICU nga parehas kayo sa mga DOH hospitals. Gipasalig usab sa DOH nga ang pondo direktang maadto sa mga dagkong LGU hospitals o di na kinahanglan nga og mga guarantee letter sa mga politiko. Morning na Cebu. Alas 5:58 na. Super Radio Weather News. Ato
Ato sa kumustahon ang kahimtang sa dagan sa panahon gikan sa pag-asa Mactan, Mark Gales may buntag. Buntag Sir Gab and Ma'am Yui o sa itong mga sukindig paminaw matong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw. Padayon nag-apekto ang shear line o kay panatagbo ning bugnaw o init nga masa sa hangin diha sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang padayon po nagapasulapi ang northeast monsoon o amihan sa nahibiling bahin sa Luzon. Ang easterlies o hangin gikan sa dagat Pasipiko mo nagapasulapi karon sa nahibiling bahin sa nasod labi na diri sa dakong bahin sa Kabisayaan. And adto na tagi na monitor nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility as of ng alas 2 sa kaadlawon ang sentro nini nimutang around 725 kilometers southwest sa may Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ang maong LPA mabiling ubos kayo ang sansa nga mahimong bagyo sa musunod na 24 oras pero ang iyahang inungaw sa maong LPA nagaapekto na karon diha sa portion sa Western Mindanao o sa may Palawan. Karong adlaw diri sa Visayas makasinati ta sa medyo panganuro ngadto na sa patag-umo na kalangitan na ay mga pag-uwan papanugdog kilat gumikan sa easterlies. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa katagatan diri sa may Central Visayas adto na gyapon tay masinati nga hinay ngadto na sa kasarangan na paghuro sa hangin gikan sa amihanang silangan ngadto na sa amihanan di na katagatan adto na paghinay ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato katagatan dunay hunas karong alas 7:42 sa buntag mo taob unyang alas 2:03 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod gikan 25 ngadto na sa 30 degrees centigrado. To ang haring adlaw mo silang karong alas 6:03 sa buntag mo salop unyang alas 5:36 sa hapon. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Chris Mark Galas maayong buntag ug daghang salamat. Morning na Cebu! Daghang salamat Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan mo siya nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu! Shout out ganto nila ni Dayanot Cortez mga igala, Dennis Cabrera, Lian Cotamura Matelos, Buboy Sotiro, ni Gemma Sibuco, LV Cabriana Bacos, Roger Bostorlao, si Ray Talaba mga kapuso, Joy Herodias, Sam Fernandez, Perde Cristina Raborraga, Connie Taburada Rabago. Okay. Si Madeline Boris Tungol ug si Hazelin Alunidi. Super Yui. Batay kong panahon mga kapuso diri sa atong tulumanon at ang imosunod karon dayon ang super hirit kita gyapon mag-uban niya sa paghisgot sa pipila ka mga isu may labot ang haring lungsod mga kaigsunan. Si Sir Jory Ripumpo karamihan maayong buntag nimo sir. Sangas kadagkuan resistasyon Superkit Matos Cortez atong station manager, Algin Abakita program director, Patch Anthony Inzo news director. Dito sa transmitter side Super Alan Haka. Ato sparring partner mga kapuso, Super Dondon Villa Carlos Jr. Kini usabi nyo mga tigbalita. Kini gyapon Super Yowilanes. Ako si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu! O kami moingon, adto na Minoy! Inyong nabati ang mga nagtunang mga balita karong adlaw kanahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning tulumanon. Morning na Cebu!